Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ang i-demo ko ngayon ay tungkol sa pag-apply ng Acrytex primer at Acrytex cast. Sa mga dati kong mga video, nandun na sa link ko na kung paano mag-mix ng Acrytex primer. Bali, ang pag-mix ng Acrytex primer ay sa 4 liters na Acrytex primer ay pwedeng 1 litro hanggang 1.5 litro na Acrytex reducer. Bali, ipapakita ko lang kung paano ang pag-roller ng Acrytex primer at kung paano ito mamasilyahan. Ang Acrytex primer ay kailangan lang natin haluin mabuti kasi sa ilalim nito ay tumitining. Napaka-importante mga kapatid na haluin natin mabuti. Meron siyang tumitining na parang powder kasi magiging useless pagka hindi natin masyadong mahalo. Kailangan haluin natin mabuti. Marami kasing nagtatanong tungkol sa Acrytex primer at Acrytex cast kasi sa isang vlog lang natin hindi natin lahat may papaliwanag. Sa pagro-roller ng Acrytex primer ay meron din siyang technique. Kailangan pag mag-roller ka ng isang dipa, kailangan pag naisawsaw mo yung roller mo, sa gitna ka mag-uumpisa. Bali, papakita ko sa inyo mamaya mga kapatid at tungkol sa pagbabatak ng Acrytex cast. Ito yung papahira natin mga kapatid ng Acrytex primer. Bali, kung napapansin nyo, hindi siya wrap finish, napuro ito. Ito ay meron ng 1 taon na napalitadahan. Kaya pagka may 1 taon na, hindi na natin dapat lasunin. Kailangan lang natin ito lihain ng number 100. Ito yung natanggalin natin. Kasi pag mano-mano yan, matagal. Ganyan lang paglagay. Kahit napudpud na yung flap dish natin, papakinabangan pa ito mga kapatid. Kasi bago natin to mamasilyahan o bago natin to pra-primeran, kailangan matanggal ito na mabuti. Ito ang hindi nila alam na technique sa pagpipintura kasi nagkakaroon ng, halimbawa na ulanan to, dito nagtutuklap. Kasi itong sikante na semento na to, parang alikabok lang siya. Kailangan mo rin itong matanggal na mabuti. Pagka hindi natanggal to, ilang buwan lang magkakaroon na siya ng bubbles, lalo pag taglamig o umuulan, na arawan, na ulanan, hindi kumakapit yung pintura natin na primer. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Sa unang pagpapahid natin, kailangan pulido na itong konkreto, malinis. Na mabilis lang mga kapatid sa pagliliha natin. Yan lang ang technique para hindi tayo mahirapan. Pag may project kayo at mag DIY kayo, kaya kayo nang gagawa, ganyan lang ang technique ituturo ko sa inyo mga technique. Kasi sa pagliliha, isa sa pinakamatagal na trabaho. Gumamit tayo ng roller pan para mas maganda yung paglapat natin ng roller. Ganito lang pag roller natin mga kapatid. Isawsaw lang natin ng konti yung baby roller natin, tapos ipaikot natin ng ganyan. Ang pag roller natin ay umpisan natin sa gitna. Ito. Lagi tayong nag-uumpisa sa gitna.
gumamit tayo ng field brush. Ito pwede natin i-roller sa taas tapos sa baba, tapos saka natin i-roller umpisa sa gitna. Kung nakikita nyo itong hairline crack mga kapatid, ito medyo malaki siya kasi pag ganitong naka primer na makikita na natin yung mga hairline cracks. Yan to. Yan. Bali ang technique dito bago kayo magbatak ng acrylic cast, unahin muna itong babatakan bago buuin lahat. Ipapakita ko sa inyo mga kapatid. Bali pag nag primer kasi kayo maraming kwan, parang magaspang yan, kaya kailangan pasadaan muna ng liha bago batakan ng buo. Pero pwede rin tong likod ng paleta. Ito yung acrylic cast natin mga kapatid. Ito. Bali maglalagay lang tayo ng konti. Maglalagay lang tayo ng konting acrylic cast. Mas ma-smooth ibatak ang acrylic cast pag lagyan nyo ng konti ng acrylic primer. Konti lang. Lagyan nyo lang ng konti ganyan yung paleta nyo, o kaya pwede nyong lagyan ng ganyan kakapal. Ganyan nyo lang siya, parang idampi-dampi nyo lang sa may crack. Tapos yan, kunin nyo yung masilya, tapos sagurin nyo pababa. Hindi nyo lang yung pagbatak nyo, paghagod. Yan. Kaya lang pagka nagmasilya kayo ng mga hairline crack, kailangan kasi yan mauna bago nyo batakan ng buo. Ganito. Kailangan napatuyo na yung primer kahit 2 oras o 1 oras, depende sa panahon.
Pagka magmasilya kayo ng hairline crack, kailangan mabilis yung kamay nyo. Kasi itong ibabaw ng Acrytex, natutuyo ito. Baliktarin nyo lang na ganyan. Ang paglagay ng hairline crack, ganyan lang. Idampin nyo lang yung masilya. Kailangan mabilis yung kamay. Saka nyo patangan yan. Wala na siya. Ganito rin dito. Ayan. Kuha lang kayo ng ganyan. Ganyan lang. Alam, mabilis kayo kasi napapanot yung primer natin pag mabagal. Pakita ko mga kapatid, dapat ganyang kabilis. Pwede niyong dublahin. Dapat nakadiin lang po yung paleta nyo para papantay siya. Kasi pag nagkaroon ng maraming guhit-guhit yan, mahirap lihain, matigas. Ito mga kapatid, hairline crack naman to. Pababa. Pag ganun yung crack nya, ganun yung paglagay nya. Pero pag pababa naman, sundan nyo lang yung pababa. Ganun lang kabilis. Pero pag sobrang dami ng hairline crack at maliliit, batakan nyo na lang ng buo. Kasi pag inisa-isa nyo yan, matagal. Pag ang hairline crack nya ay maluwang, pwede. Ganito ang gawin nyo. Pero pagka ganito lang kaninipis, yan. Kahit wag nyo nang batakan yan, kahit isabay nyo na sa pagbuo na pagbatak. Ang Acrytex kasi mga kapatid, mabilis matuyo. Kailangan palitan nyo pag may natuyo na ganyan, tanggalin nyo kasi pag naisama sa bagong masilya natin, magkakaroon siya ng maraming guhit-guhit. Kailangan lang ang pag nagbatak kayo ng Acrytex cast, mabilis yung kamay nyo. Huwag mabagal, kailangan bilisan nyo lang. Kaya bihira gumagamit ng Acrytex cast kasi bukod na sa mahirap ibatak, mahirap din siyang lihain. Ang Acrytex cast ay 30 to 40 minutes tuyo na siya. Pre-coat after 4 hours nakalagay dito, pero depende rin sa panahon. Minsan 1 oras lang, 2 oras, pwede na siyang batakan. Kailangan lang ang Acrytex cast, manipis lang ang pagbatak, hindi kailangang makapal. Hindi gaya ng skim coat na pwede mo siyang kapalan. Kaya itong Acrytex cast recommended talaga sa mga makikinis na wool. 30 minutes, pwede na siyang hawakan, medyo tuyo na siya. Depende sa panahon kasi ito Acrytex cast, ito kababatak ko pa lang, wala pang 20 minutes, tuyo na siya. Kaya sa 1 oras pwede na siyang i-recoat. Ngayon ipapakita ko sa inyo mga kapatid yung technique sa pagbatak ng Acrytex cast. Kailangan malinis itong paleta niya. Malinis. At isa pa, bago kayo magmasilya kasi kailangan buuin lahat to, kahit 2 mano. Pero pag may nakita pa kayo mga crack na malalim, pwede nyo siyang balik-balikan. Ang technique pa nito mga kapatid, huwag nyong kaligtan lihain ng number 100 bago nyo batakan ng buo.
kailangan lihain at tanggalin yung mga maliliit na bukol. Kasi pagka napadaanan ng Acrytex kasi yun, magiging bukol na rin yung masilya natin. Ang iniwasan natin dito yung pag nagliha, kasi pag may mga bukol mahirap lihain. Ang pagliha natin ay pasa-pasa lang, huwag nyo masyadong idiin. Pwede kayo mag-umpisa sa baba. Ito walang fast forward mga kapatid, tuloy-tuloy. Round trip ang pagbabatag ko. Pero pag nagpra-practice ka pa lang, kahit pisan mo sa baba, pataas, puro pataas. Kailangan yung paleta mo nakapaganyan. Pagkaganyan kasi pupunta yung masila dyan. Pag ganito ka, paleta mo nakaganyan din. Taguan ka kahit puro pataas. Pagitna mo lang yung paleta. Pwede nyo yung ganun, dikit yung masila tapos naguro yung patas.
tanggal kayo ng mga sikante, yung mga talsik, itong likod ng paleta, huwag nyo gagamitin itong harapan niya kasi magkakaroon ng guhit-guhit pag nasira itong pambatak natin. Kasi pag natama sa matigas yan, masisira yung talim niya. Sa kulong naman mga kapatid, sa corner, pwede natin siyang unahin para pagdating nyo dito hindi kayo mahirapan. Kapag yung palitan nyo medyo nakahinga siya kasi pag nakatayo pangit yung lakad ng palitan natin yung masulya na medyo nakahinga siya, nakatayo, nakahiga. Mga kapatid, napakabilis. Simula tayo dito. Bali, ano na to? 3.5 meters by 1.5 meters. Ganun lang kabilis mga kapatid.